Sa panahon ngayon, napakahirap na makahanap ng taong makakasama mo sa bawat pagsubok ng buhay. Sa dami ba naman ng tao dito sa mundo na hindi marunong makontento, makakahanap ka pa kaya ng makakasama mo sa pagtanda mo? Siguro yan yung pumapasok sa kaisipan ng iba dahil sa masasamang karanasan nila, sa mga nakaraang pag-ibig nila, o sa mga nakaraang karelasyon nila. At kadalasan kapag nasa isang relasyon ka na, mararamdaman mo na parang sa una lang siya magaling. Parang sa una lang siya maalaga. Parang sa una lang siya maasikaso. Parang sa una lang siya may respeto. Pero guys, hindi yan ang basihan para tumagal ang relasyon natin. Kasi guys, meron at meron pa rin isang tao kang makikilala na talagang magpapaganda palalo ng mundo. At kung in a relationship ka ngayon, maka long distance man yan o short distance, para sa'yo itong topic natin. Topic natin ngayon ay 5 sign o senyales na nasa tamang tao ka o nasa tamang relasyon ka. What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Andito na naman ang iyong lingkod, Gary Opimo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At guys, please like my Facebook page. Nandiyan yan sa description section below. Diyan sa Facebook page natin, pwede tayo mag-communicate, mag-usap, mag-deep talk, at syempre mag-share ng experience sa isa't isa. At kung gusto mo i-follow sa social media account ko, nandiyan din yan sa description section below. Paki-follow na lang din ako. So, wala nang paligay-ligay pa. Simulan na natin tong topic natin. Let's go! 5 sign na nasa tamang tao ka o nasa tamang relasyon ka. Number 1, kapag sabay kayong gumagawa ng desisyon. Isa sa pinaka-importanting bagay sa pagsasama ng dalawang tao ay yung pagkakasundo sa isang bagay. Bakit? Kasi you are two individuals brought together. Meaning, pareho kayo merong sariling problema. Meron kayong sariling desisyon, meron kayong sariling pangarap, at syempre, meron kayong sariling gusto sa buhay. Kaya naman napaka-importante sa isang relasyon na nagkakasundo kayo sa isang bagay para naman maiwasan yung pag-aaway, tampuhan, o worse, hiwalayan o breakup. For example, nagdesisyon kayong dalawa na mag-date every Saturday night. Pero dahil magkaiba kayo ng mindset, magkaiba kayo ng ginagawa tuwing weekends, posibleng hindi kayo magkasundo kung anong gagawin nyo that particular day. Pwedeng siya, ang gusto niyang gawin manood kayo ng sine na magkasama. At ikaw naman, prepared mo na manood na lang sa bahay while cuddling each other. Anong dapat yung gawin? Pwede niyong gawin na this Saturday, siya muna ang masusunod, then the next Saturday, ikaw naman ang masusunod. Para naman may bigayan at may balanse dahil meron kayong maayos na pagkakasunduan sa isang bagay. Guys, pagdating dito sa mga bagay na to, compromise is the key. Okay, proceed na tayo sa ikalawa. Ikalawang sign na nasa tamang relasyon ka o nasa tamang tao ka ngayon ay kapag nag-aaway kayo pero hindi kayo nagtatanim ng sama ng loob sa isa't isa. Sabi nila kapag palagi kayo nag-aaway ay hindi kayo magtatagal. Well guys, ang pag-aaway ay isang senyales na normal ang relasyon nyo at healthy ang pagsasama nyo. Bakit? Dahil magkaiba nga kayong tao na pinagsama. Kaya posibleng may pagkakaiba kayo ng paniniwala o hilig sa buhay. Kaya naman, natural lang na hindi kayo magkakasundo sa isang bagay. Ang hindi normal ay yung kapag nag-away kayo, tapos yung isa sa inyo ay nagtatanim ng sama ng loob sa puso niya. Kasi para ka nag-iipon ng hangin sa isang balon na eventually pwedeng pumutok, eventually pwedeng sumabog na maaaring makasira sa pagsasama niyong dalawa. Kaya naman, para malaman mo na nasa isang healthy ka na relasyon o nasa tamang tao ka, pagka tuwing nag-aaway kayo, nagbibigay kayo ng kapatawaran sa isa't isa at tuluyan na kayong hindi nagdaramdam o nagtatago ng sama ng loob sa bawat isa. Okay? Proceed na tayo sa ikatlo. Ikatlong sign na nasa tama kang tao o nasa tama kang relasyon ay kapag meron kayong tiwala sa isa't isa at malaya kayo sa relasyon nyo. Actually guys, lagi kong sinasabi sa mga previous videos ko na ang trust o yung tiwala ang pinaka-importanteng pundasyon sa isang relasyon. Kasi once na masira mo ang tiwala ng partner mo, napakahirap na yan ibalik. Kaya naman kapag nasa isang relasyon ka at malaki yung tiwala nyo sa isa't isa, even if nasa long distance relationship ka, malaki yung tsansa na magtatagal o ma-maintain nyo yung relasyon nyo. Isa pang importanteng bagay na napakahalaga sa isang relasyon ay yung pagiging malaya niyong dalawa sa kung anong gusto mong maging kayo. Napakahalaga sa isang relasyon na meron kayong kalayaan na gawin kung anong gusto mong gawin, pangarapin kung anong gusto mong pangarapin, planuhin kung anong gusto mong planuhin,
Dahil kapag malaya ka sa isang relasyon, nararamdaman mo na may taong mahal na mahal ka at hindi mo mararamdaman na nasasakal ka. Nasasakal ka sa pagsasama niyong dalawa. Okay? Kasi na tayo sa ikaapat. Ikaapat na senyales para malaman mo kung nasa tamang tao ka o nasa tamang relasyon ka ay kapag lagi kayo nag-uusap o lagi kayong merong time para sa isa't isa. Alam naman natin siguro kung gaano kahalaga yung constant communication o palaging pag-uusap at syempre yung oras para sa isa't isa. Pero guys, alam nyo ba nowadays, napakarami pa ring tao na nararamdaman nila na lonely sila. Bakit? Dahil even if nasa relasyon sila o may partner sila, hindi nila nararamdaman kung gaano sila kahalaga o gaano sila kaimportante dahil walang oras sa kanila yung partner nila. Busy sa paglalaro ng online games. Busy dahil sa kung ano-ano mga bagay na nakakaubos ng oras nila. Dapat nilalaan nila sa pagpapatibay ng pagsasama nila ng partner niya. Kapag kasi nasa tamang tao ka, hindi mo mararamdaman may bagay na mas importante pa para sa kanya kaysa sa'yo. Maaring may ginagawa siya o maaring maging busy siya dahil sa pangarap niyong dalawa. Pero alam niya kung ano yung dapat niyang i-priority. Dahil walang silbi ang ma-achieve mo ang isang pangarap nang wala yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Kaya naman para malaman mo kung nasa tamang tao ka o nasa tamang relasyon ka, ay kapag meron kayong quality time sa isa't isa at syempre, nagdi-deep talk kayo. Okay, proceed na tayo sa ikalima. Ikalimang sign na nasa tamang tao ka at nasa tamang relasyon ka ay kapag nag-i-improve kayong dalawa habang ina-achieve nyo yung mga plano nyo sa buhay. Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, dapat mahal mo siya kung sino siya at hindi kung sinong gusto mong maging siya. Hindi mo kailangan ayusin siya, kundi tanggapin siya kung sino at ano siya ngayon. Kapag nasa isang relasyon ka, napakahalaga na ini-improve mo yung sarili mo while maintaining your relationship. After all, ikaw din naman ang magsasuffer kapag hindi mo in-improve yung sarili mo. Dahil ang partner mo, nandyan yan sa likod mo para i-push ka to do better. Lalo na kung nakikita kanyang napapasama na sa isang bagay. Kaya nga mag-partner magkasangga kayo sa hirap at ginhawa. Kaya naman kung nakikita mo na nag-i-improve kayong dalawa habang ina-achieve nyo yung goal nyo o ina-achieve yung pangarap nyo sa buhay o habang binubuo nyo yung future nyo na magkasama, guaranteed yan guys na nasa tamang tao ka at for sure, siya yung taong para sa'yo. Minsan kasi sa buhay kailangan natin maramdaman yung suffering, yung pain, yung regrets bago natin maramdaman o bago natin matamasa yung totoong victory. Lagi lang natin tatandaan guys na ang buhay ay hindi tungkol sa destination. Kasi yung true happiness mo ay mahanap mo dun sa proseso bago mo marating yung destination mo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Mildred Labajo na watching from Abu Dhabi. Shoutout din kay Miss Irish Nunes. Shoutout din kay Miss May Villar na watching from Hong Kong. At kay Miss Mari Petismo na watching from Jeddah. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din pala kay Miss Marisa Panilio na watching from Saudi. At kay Miss Krista Cervantes na watching from Kuwait. Shoutout din kay Miss Cindy Lacar na watching from KSA. At kay Josel Manipes na watching din from Riyadh. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Miss Angelina Akal na watching from Jeddah. At kay Miss Maria Rima Plandes na watching from Dubai. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Maria Vista from Damam. Kay Miss Ana Anora from Qatar. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Miss Sheila Porpua na watching from Kaluwag, Quezon. At kay Miss Jovelyn Belleza. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din kay Toshi Abanto na watching from Antipolo. At kay Miss Christine Ruth Sereño na watching from Dubai. Shoutout din kay Joan Amor Abdul Kadir na watching from Riyadh. At kay Miss Malu Benny na watching from Najran, KSA. Shoutout sa inyo. At sa lahat ng OFW natin na viewers, pati na rin mga viewers natin dito sa Pilipinas, maraming salamat sa palagi niyong pagsuporta sa mga videos ko, sa palagi niyong panonood sa mga videos ko. Road to 100k na tayo guys. Konting-konti na lang, 100k na tayo. Dahil yun sa suporta nyo, maraming salamat po. Kung nagustuhan mo yung video natin, paki-share na lang sa mga loved ones natin na nakakailangan ng ganitong tips, ng ganitong mga ideas. At kung hindi mo pa na-like yung Facebook page natin, paki-like na lang, nandyan yan sa description section below. Diyan sa Facebook page natin, pwede tayong mag-usap, mag-conversate, mag-deep talk, nang walang judgment. At syempre, kung gusto mo kayo follow sa social media accounts ko, nandyan din yan sa description section below. Please follow me. Ikaw, kung mahilig ka magpatong down ng katawan, kung gusto mong mas sumeksi palalo, at syempre kung mahilig ka sa mga 90s o early 20s na damit, malaking tulong sa itong channel na to. Yan. Mahanap nyo yan sa description section below ng bawat videos ko.
100% makakatulong yan sa lifestyle mo. Siyempre, sa pagpapasexy mo na rin ang katawan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo dyan palagi. See you sa susunod na vlog. God bless. Peace. Whenever your heart is broken.